At bago tawagin natin pastor, awitin natin yung awit na Where He Leads Me, Mother Dennis, sa key of E, Hallelujah, sa song 168. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. I can hear my Savior calling. Take thy cross in, follow me. Hallelujah. Where He leads me, I will follow. Let's worship Him. I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him through the garden. I'll go with Him all the way. Where He leads me, I will follow. Hallelujah. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him through the judgment. I'll go with Him all the way. Sa last stanza, hallelujah. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory. He will give me grace and glory, and go with me all the way. Hallelujah, glory. Where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow.
Where He leads me, I will follow. I'll go with Him all the way. Sa chorus. Where He leads me, I will follow. Pastor Ed. Amen. Sound. Glory. Hallelujah. Glory. Thank you, Lord Jesus. Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo. Bumasa tayo ng ilang talata dito sa 2 Corinthians 6. Okay. Simulan natin sa isang verse lang dito sa 14. Sabi rito sa verse 14, "Be ye not equally yoked together with the unbelievers. For what fellowship hath righteousness with the unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with the infidel? And what agreement," sabi rito, "hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them and walk in thee. And I will be thee, their God, and they shall be my people." Amen. Praise God. Isa pang talata. Siguro ang ating basahin. Isama natin itong Galatians chapter 4. Chapter 4 ng Galatians, verse 13 to 14. Okay, sabi rito, "We know through infirmity of the flesh I preach the gospel unto you at the first. And my temptation which was in my flesh you despised not, nor rejected, but received me as an angel of God, even as Christ Jesus." Amen. Glory to God. Pero hanggang doon na lang muna. Let's pray. Tayo po'y dumalangin at tumawag sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sapagkat binigyan mo kami ng kalakasan. Binigyan mo kami ng pagkakataon upang muli ay dumulog sa iyo at lumapit, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya mong ito sa amin. At aming muling makakabahagi, Panginoon, ang iyong mga pangako at ang iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay kalakasan, inspirasyon sa aming mga buhay. Lord, muli kang maghayag. Gamitin mo po ang iyong alipin. Ako'y humihingi ng iyong pamamatnubay, inspirasyon, encouragement, Lord. Hallelujah, sa pamamagitan din ng bawat makikinig at sa pamamagitan din ng bawat tatalima sa iyong mga salita. Suguin mo, Panginoon, ang iyong Espiritu upang ang bawat titik ng mga letrang ito ay maging isang buhay na kasulatan sa amin.
Pagpalain mo ang lahat, ganun din ang mga nasa kadalamhatian, ang mga nasa problema at karamdaman, suliranin, pagsubok man ay patuloy mong iahon at ibangon. Sa pamamagitan ng mga salita mo, Lord, ay marinig namin ang mga solusyon at kasagutan. Salamat, Lord, purihin ka, binabalik namin ang lahat ng kapurihan sa iyo. Hallelujah, na ang pagpapalat biyaya ay sumaaming lahat sa gabing ito. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Tayo'y makaupo na. Magandang gabi sa lahat, mga kapatiran at mga mananampalataya na mayroong biyaya na makadako dito. Okay, sa kabila ng mga kaabalahan at mga kagipitan. Hallelujah, ay pinagkaloob ng Diyos na tayo managumpay. Ang pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin upang makatungo sa gawain, mga kapatid, ay isang pananagumpay. Amen? Kasi pag hindi ka nakaparoon sa gawain, may pagnanasa kang pumaroon, pero hindi ka makaparoon, diba? Parang hindi mo nakamit ang pananagumpay. Diba? Kaya biyaya. Diba? Na tayo, pagdating ng opening prayer, ay praise God, nasa church ako. Iningatan ako ng Panginoon. Yan ay biyaya ng Panginoon sa atin. Dahil muli na naman tayong didinig, di ba? Mag-aaral ng kanyang mga salita. Oh, glory to God. Hallelujah. Dito sa ating paksa, mga kapatid, ay nais kong i-share itong tema. Okay, na kung saan ay God's Word calls for a total separation, okay, from unbelief. God's Word calls for a total separation. Mga kapatid, ang salita lang ng Diyos ang tumatawag ng isang ganap na paghihiwalay. Kasi, mga kapatid, yung salita lang ng Diyos, mga kapatid, ang walang human sympathy. Diba? Yung salita lang ng Diyos, mga kapatid, ang walang itatangi. Diba? Pag masagasaan ka ng salita ng Diyos, diba? Kahit sino ka, ano ka man, hindi sasabihin ng salita ng Diyos, nako, kamag-anak ko yun, diba? Mahirap naman na sabihin ang buong katotohanan. Pag Word of God po, mga kapatid, ang pinangaral, diba? Wala po yung tinatawag na human sympathy. Amen? Dahil nais ng Panginoon na maganap po sa atin ang lubos na paghihiwalay sa pag-aalinlangan. God's angels calls for a total separation. Amen? God's Word calls for a total separation. Pero sabi ng Romans, amen, papaano natin maririnig ang salita kung walang gagamitin? Diba? Hindi naman pwedeng titingala tayo sa langit. Lord, speak to me. Ano ka, propeta? Nangungusap ang Diyos, mga kapatid, pero sa propeta. Pero kung hindi ka propeta, walang voice sa langit. Walang audible voice, mga kapatid, sa langit para sa iyo. Kaya, God always uses man. Amen? Para ang salita niya ay ihatid sa atin. Kasi ang man ay messenger. Amen? At ang messenger, sabi ni Paul, ay angel. Tinanggap niyo ako, sabi ni Paul, kagaya sa isang anghel. Sa kabila ng aking mga kapintasan. Amen? Ay tinanggap niyo akong kagaya sa isang anghel. Ang angel means messenger. Hindi po pinag-uusapan kung spirit yan o man, pero ang pinaka-meaning ng angel ay tagapag-mensahe, messenger. Okay? At alam natin, may dalawang mensahero. Isang espiritu at isang physical na mensahero. At merong mensahero sa church, at yun po ay hindi naman espiritong mensahero. Tama? Pag ang mensahero sa church na gusto nating marinig, yun ay tao. Can you say amen? At ang mensaherong yon, mga kapatid, ay preacher.
Sabi ni Brother Branham, merong angel, di ba, on the pulpit, na kung saan nagpipreach ng Word of God. Amen? Na nagdi-deliver ng tinatawag na word of correction, nagbibigay ng tinatawag na total separation from unbelief. Can you say amen? Hallelujah. Kapag ang mensahero, mga kapatid, ay hindi true angel from God, hindi niya maibibigay ang tunay na paghihiwalay. Can you say amen? Hindi po kasi lahat pwedeng mangaral ng paghihiwalay. Can you say amen? Dahil ang mga ngaral lang ng paghihiwalay ay sabi dito sa Bible ay angels. Diba? In the last days, God sent angels. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Matthew 13, verse 49. Kaya sa huling panahon ang tinutukoy, hindi lang sa unang panahon, kundi sabi ganoon, so shall it be at the end of the world. Tayo po yung tinatawag na tinutukoy dito na end of the world. Yung edge. Yung dulo. Okay? The angel shall come forth and sever the wicked from among the just. Dadating ang anghel at paghiwalay ang mga wicked sa mga matuwid. Kasi hindi po hayaan ng Diyos, mga kapatid, na ang mga matuwid ay mabulok. Diba? Kaya sa mga prutas, hinihiwalay yung tinatawag na bulok na kamatis para yung mga mabuting kamatis hindi masira. Can you say amen? Kaya, in these last days, sa end time, diba? The angel shall come forth. At ang ministry ng angel ay tumawag ng paghihiwalay among the wicked, from the wicked, diba? To sever the wicked from among the just. Kaya yun po, mga kapatid, hallelujah, pag sinabing angels, dalawang klase po ang angels. Diba? Meron tinatawag na true angels, true messenger, at meron tinatawag na false messenger. Yung isa ay messenger ni Satan, yung isa naman ay messenger ng Diyos. Ang messenger ng Diyos ay idadalhin ka sa Diyos. Ituturo ka sa Diyos. Ang messenger ni Satan, ituturo ka kay Satan. Diba? Sa sistema ni Satan. Nakuha nyo? Sa sistema ng tinatawag na tao. Kaya, sabi nga nun, sino sa huling kapanahunan ang matatawag na bride? Sinabi ni Brother Branham, ang bride na matatawag in these last days ay tatawaging super church, super race, invincible army. Sapagkat malalaman nila ang difference ng right and wrong. Makikita nila yung two spirits. Sa quote yan. In the framework of Christian church. Kasi kapag yung tinatawag na two spirits, humalo na, di ba? Doon sa tinatawag na Christian church, mahirap mo nang maipinpoint. Di ba? Kakatakot naman. Nasabihin yun ay wicked, ito ay hindi. Wala naman tayo yatang basihan para sabihin yata wicked and then righteous. Diba? Hindi naman tayo binigyan ng Diyos ng ministry para humatol. Mga ganyan pang klase mga tao. Diba? Hindi tayo binigyan ng Diyos, pinaintulutang magbigay ng condemnation, pero binigyan niya tayo ng tinatawag na authority. Can you say amen? To judge. Sabi sa Corinthians, know you not that we will judge angels? Can you say amen? Hindi ordinary angels. We will judge preachers. Diba? Ang bride in these last days ay i-judge niya ang preachers.
Angels means preachers. Ngayon, kung mag-preach na yung angels at bunggo sa mensahe, pwede mong sabihin, false angels ito. Fallen angel. Diba? Kaya hindi po yun, mga kapatid, na delikado. Dahil meron kang pinangahawakan at meron kang basihan. Amen? Kaya sa huling kapanahunan, mga kapatid, meron pong tinatawag na showdown between yung forces of evil and forces of God. Between angels. Sa heaven, nagkaroon na ng paglalaban ng mga angels. Diba? Hindi naman po doon na nagkaroon ng tinatawag na battle na magulo, na dumihan ng langit. Hindi naman ganoon. Angels, preachers. Nagkaroon ng tinatawag na parang session. Diba? Kasi makalangit po yun. Hindi naman yung kagaya dito makalupa na pag nagkagiriya, yun na yun. Sa heaven, iba. Yun ay session. Ando doon yung grupo ni Lucifer, ando doon naman yung grupo ni Michael. Parang senado yun. Nagkaroon ng paliwanagan sa kalangitan at yun ay battle. Diba? Yun po, mga kapatid, na naganap. At yung temporal thought na talo, binaba sa lupa. At hindi sumuko at nag-concede. At sinabi niya, itutuloy ko pa rin ang aking pinakipaglaban sa langit. Diba? Sabi niya na sa Isaiah, at itatayo ko ang aking trono doon sa matataas na dako. Ay nakita natin sa Ephesians chapter 6 na ang inyong mga kalaban ay nasa mga matataas na dako, hindi laman at dugo, kundi principalities, powers in high places. They are preachers, leaders, diba? O ano pa? Rulers of darkness. May knowledge pagdating sa Word of God. Amen? Kasi si Balaam ba walang knowledge sa Bible? May knowledge si Balaam sa Bible. Alam niya rin ang 7 sacrifice. Kung isa lang ang ibibigay ko na hain, baka hindi masyadong ma-please si Lord. Pipituhin ko, sabi ni Balaam. Para pag-offer ko nitong 7 sacrifice, 7 church ages, 7 seals, binabanggit-banggit din yan. Diba? Baka ang Diyos ma-please. Yun ang sinabi ni Balaam, yung inoffer din ni Balaam ay type ng 7 church ages. Diba? Type din ng 7 seals. Meron din 7 selyo. Kaya, mga kapatid, hindi lang ang bride na nagpipreach ng puting kabayo, pulang kabayo, itim na kabayo, abuhay na kabayo. Hindi lang, mga kapatid. Maging ang wicked, nagpipreach niyan. Kaya lang, wala silang tinatawag na revelation kung ano yan. Ang bride ang binigyan ng tinatawag na true revelation pagdating sa seals. Sabi, so shall it be at the end of the world. Angels shall come forth and sever the wicked from among the just. Wag niyong kontrain pag may nagsabi, angel ako. Okay. Marami namang angel. May fallen angel. Diba? Kaya sabi ni Paul, gayamat kami o sino mang anghel na bumaba sa langit. Galatians chapter 1 verse 8. At mangaral ng iba sa aming ipinangaral, ay inyo silang itakwil. Inyo say amen? Kaya nagpe-pray ako sana dito sa body, walang maganap na separation. Pero mga kapatid, ang separation is very eminent. At parang hindi maiiwasan. Hallelujah. But I believe with all my heart, ang bride ay magi-stay sa Word. Dahil meron ng angel na magsisibir ng wicked, di ba? At ng just. Merong mga angel na tatayo sa Word of God. Sabi ko nga doon sa isang pastor, sabi niya, Pastor Ed, pag ganyan ang mangyayari sa November 1, hindi na kami dadalo. Wag naman, Pastor. Pag-pray natin na luminis ang tinatawag na body.
Okay? Pinipreach natin, certain qualified group ang body. Meron namang individuals, mga ilang piraso, nagsasabing may Nicolaitan sa body. Pinipreach natin, mga kapatid, yung purity ng body, magkaroon ng true body, magkaroon ng full word. Meron namang attempted destruction para sa tinatawag na work of God. Diba? Pinapatay yung impluensya ng tinatawag na true body. Somebody has to do it. Sa huling kapanahunan, magaganap talaga, mga kapatid, ang paghihiwalayan ng tinatawag na balat at saka ng trigo. Can you say amen? Kaya yun tinatawag na pag-alis ay dalawang bagay. Diba? Kung umalis ka doon sa truth, delikado ka. Diba? Sabi nga ni Pastor Romy, diablo ka. Pag umalis ka sa kasinungalingan at kamalian, bride ka. Kaya dalawang klase, mga kapatid, ang umalis. Nakuha nyo? Dalawang klase ang come out. Nasa truth ka na, nag-come out ka pa, iba yun. Diablo yun. Can you say amen? Pero kung wala ka sa truth, nag-come out ka, bride ka. Dahil nahanap mo ang truth, ang kapunuan. Amen? Kaya, sa mensahe na ito, mga kapatid, na ating bubulay-bulayin, hallelujah, angels talaga ang magdi-divide. Angels, mga kapatid, ang maghihiwalay. Sa Matthew 13, diba? Yung anghel, sabi nga ang kare ng langit ay kagaya sa isang tao. Anghel yon. Hindi lalambat. Diba? At ng kanyang matipon ay hiniwalay ang mga butete, starfish, at mga buringring, maliliit na isda, balik sa dagat. At pinili yung mga big fish. Can you say amen? Kaya sa message, ang mananatili, big fish. Dahil sabi ni Barbanam, ang big fish, ito yung klase ng tao, kasi magkakaiba ng thought pagdating sa big fish eh. Yung ibang ministers, ang big fish yung ganun. Yun ang big fish sa kanila. Sa atin, ang big fish, ito yung tinatawag na klase ng believer na hindi masyadong tumitingin kapag mga ano lang. Ang bait ay tinatawag na pang first and second pull lang. Hindi masyado siyang na-attract. Nagkakanda kawag na. Yung maraming mga isda, yung big fish, umiiwas-iwas pa yan. Pero pag tunay na pain na, nakita ng big fish, ayan na, dadating na yan. Full word na yon, mga kapatid. Doon mo ma-attract ang attention ng big fish, doon lang sa full word. Sabagat ang full word ay ang tinatawag na highest order. Ang full word ay big deal para sa bride. Big fish siya, kailangan ma-attract mo siya. Ang makaka-attract sa kanya, hindi first pull and second pull. Lilingon lang yun. Healing. Nung Pentecostal ako, may healing na eh. Diba? Gaganon lang yung big fish. Miracles, nababasa puso at isip ng tao. Doon din sa aming baryo, may ganyan na rin eh. Maglalagay lang ng tawas yun. Eto ka, gaganunin ka. Lalaruin lang yung baraha, tarot card. Sasaysayin na kung sino ka na. Kaya yung big fish, hindi masyadong ano. Pero pag revealing of the word, ang binibigyan na ng importansya, mag-giveaway na yung mga maliliit na isda. Hindi na magkakakawag yun. Mapapansin ng big fish, nag-aalisa na. Yun na ang time na biglang gaganon yung big fish. Doon siya mahuhuli. Can you say amen? Ang bride, mga kapatid, ang highest order sa kanya, revealing of the word. Yun ang life and death. Dito sa quote, mga kapatid, babasa tayo sa quote, mga kapatid. Ito, masyadong sensitibo. Talaga, mga kapatid, ang salita ng Diyos. May nabanggit dito, mga kapatid, si Brother Branham. Okay, na
Sabi niya sa quote na ito, sa isang tinatawag na sa isang paglabag lang, sabing ganun dito sa quote, just deny one word is all it takes to die. Isang word lang, mga kapatid. Just one word. Just deny one word is all it takes to die. It brought the same result in this evil age. Spiritual death as it did physical death to the whole human race. Tinype yung nangyari sa Garden of Eden na isang paglabag lang ni Eva, ang death ay dumating sa whole human race. Tinype ni Barbanam din, sabi niya, sa ating panahon, just deny one word is all it takes to die. It brought the same result in this evil age, spiritual death, as it did physical death to the whole human race. A little leaven leavens the whole lump. One spot of leaven ruins the lump. One word of God displays, spoils the whole picture. One word lang. What about my arm being where my foot should be? See? What if my ear was down here, where my hand should be? A little leaven leavens the whole lump. Ang maliit na libadura ay nalibadurahan ang buong limpak. Delikado, mga kapatid, ang libadura. Alam mo, gaganyan-ganyan lang yung baking powder, puti. Isang ganun lang yon. Pag umano yun, aalsa yun. Diba? Kayong mahilig magluto, diba? Konting-konti lang yung baking powder, parang ano lang yun, igaganon. Pag yun ay naluto, aalsa yun. Malilibaduran ang tinatawag na buong limpak. Eh sabi dito, say, how do you know it's right? God proves it. It's right. He vindicates it. And He said it. And here in the Word, then He proves it. That's how we know it's right or not. Okay? Kaya mga kapatid, para sa akin, ang vindication, mga kapatid, kapag pinreach mo ang truth, di ba? At yung tinatawag na impact sa tao ay talagang niyapos nila. Tinayuan at pinakipaglaban, pinang-tweet nila. Yun ay vindication, mga kapatid, na ang pinangaral mo ay truth. Can you say amen? Kaya, ang hirap kasi diyan kay Pastor Batak, pag pinipreach niya pa lang, parang totoong-totoo na. Okay? Hindi parang totoong-totoo lang, kundi ang pinipreach ko ay truth. Kinakailangan, maniwala ako na yun ay truth. Hindi ko pwedeng i-preach ang isang bagay na, mga kapatid, yan ay akin-akin lang. Nasa inyo yan, kung gusto nyo o hindi. Huwag ka na mag-preach. Can you say amen? Dalang nilalagay mo doon sa isip ng tao ay choices. Marami palang alternatives. Pwede palang labagin yan, pastor, kung ganun. Can you say amen? Pwede palang suwayin yan. May iba pa palang other way. So sa message, mga kapatid, ipipreach mo yung direktang, yung tumbok talaga kung ano yung ipapamuhay mo. Kung ano yung mensahe. Diba? At yung vindication doon, mga kapatid, ay yung inspiration, pagdating nito sa hearer, maniniwala siya. At tatanganan niya ang mga salitang tinayuan. Nami-misinterpret po talaga ako ng ilan.
na akala grupo-grupo, akala yung tinatawag na minomonopolyo ng tagig ang body. Hindi nila rin nakikita, mga kapatid, na ang bawat ministro ay may revelation na paniwalaan kung ano ang truth. Ang bawat manggagawa ay may ability to hear what the messenger, di ba, is speaking, di ba? Kung anong sinasalita ng mensahero. Kaya, I believe, mga kapatid, na ang true bride ay hindi madadaya. Ang true bride ay matatawag sa isang tinatawag na katawan na walang libadura. Mapansin natin sa School of the Prophets, one time, nag-camp meeting sila outdoor. Sabi ng mga prophets, mag-get together naman tayo. Doon tayo sa forest. Tayo ay mag-excursion. Lakad yung mga ministro. School of the Prophets. Nasa Bible po ito. Para kayo nakaganon ha. Ito po ay nasa Bible. Then naghanap sila ng pagkain, nagutom. Ano kaya ang pagkain sa ating tinatawag na retreat? Sige, marami dito. Ito ay forest. Everything na pwede nyong kunin, kunin nyo. Diba? Kunin nyo ang laman. Itapon nyo ang buto. Mga ganun, mga pananaw. Can you say amen? Basta end time yan. Bride yan. Yan. Yan ang nangyari. Kaya, kanya-kanya sila. Lakad. Kuha. Nalaman nyo yung istorya, mga kapatid? Diba? Kanya-kanyang hayo, kanya-kanyang fellowship, kanya-kanyang, anong tawag dito? Tawid. Kanya-kanyang punta sa iba-ibang mga ilog. Nagbalikan. Doon naman, doon sa fellowship uli. Ano na ngayon ang mga turo nyo? Ito, mga turo namin. Okay? May pre-existence of souls. Yan na. Nagkakagulo na. Ano pa? Ano pa yung mga turo na gusto nyong i-present? Diba? Ang flesh born again. Hindi lang ang soul at spirit. Pati flesh. Ayan na. Sana mo na naman napulot yan. Kaya kuha na. Dampot-dampot na ng mga pananaw. Can you say amen? Hinalo. Praise God. May Elisha spirit. Diba? Elijah ministry, Elisha na yun eh. Hindi na sa time ni Elijah yun. Time na ni Elisha yun. Sigaw siya, there is death! Sabi niya, in the pot. There is death in our gathering. Sabi mga kapatid ni Elisha, walang kakain. Sabi ni Elisha, ang kumain yan, patay. Natakot sila, mga kapatid. Nakainin yung tinatawag na mga turo. Mix teaching. Diba? Hybrid na mga katuruan. Hybrid na mga pananaw. So, paano masusolusyonan yung tinatawag na mga poison stuff na yon? Kailan applyan siya ng pure meal. Diba? Yan ang ginawa ni Elisha. Nilagyan niya ng pure meal. Niluto, hinalo, pinagpray at sabi ni Elisha, sige, pwede nang kainin. Puro na. Wala na, mga libadura. Amen. At nag-rejoice. Grabe palang revelation ng Panginoon. Nagre-rejoice, tuwan-tuwa. Amen. So, yun po mga kapatid ay nagaganap din sa huling kapanahunan. Can you say amen? Hallelujah. Kung walang espiritu na Elisha, magpipreach ng katotohanan, which is the bride, walang tatayo, walang magbo-voice out, hindi malalaman, may lason. Can you say amen? Ang mga aral at turo. Kaya, I believe with all my heart, yung angel of God, angels, ay hiwalay ang tinatawag na mga wicked sa tinatawag na just. Dahil hindi po pwedeng magkasama yan hanggang rapture. Yung wicked na rapture din. Wala pong ganun, mga kapatid. Diba? Before the rapture, papadalang mga anghel, ihiwalay ang tinatawag na dapat ihiwalay. Ang true fivefold ministry, hindi pwedeng pagtakpan ang mga kamalian
Re-reviewin nila kung ano ang truth. Sabi ng isang close ko ring minister, ang pinipreach, ini-encourage yung mga tao na dapat pagtakpan natin ang mga kainaan ng fivefold ministry. Dapat ay wag nating bakbakan ang mga fivefold. Dapat i-preserve ang tinatawag na brotherhood at yung tinatawag na human sympathy para ang body ay hindi mahati. So mga kapatid, matagal na po na panahon, mga kapatid, na ang mga minister nagmamatured, ang mga believers nagmamatured. Diba? Dahil nasasanay sila kumain ng purong salita. Pag makarinig sa mga camp meeting, Pastor, turo ba natin yun? O, diba? Kanina magre-reflect ang mga mensaheng yun? Sa pastor ang tanong lahat. Can you say amen? Kaya tayo rin ay maki-join sa prayer. Mag-pray din natin. Diba na ang true body, ang true fivefold ministers ay maging visible at magkaroon ng authority na i-preach ang separation. Kasi pag separation, mahirap ipangaral. Nagkakahiwala yan, di ba? Nagkakasakitan ng kalooban. Kasi third pull yan eh. Di ba? Kaya sabi ni Barbanam, ang highest order ay revealing of the word. Ang tinatawag na third pull ay preaching to the lost. Can you say amen? At sa biyaya ng Panginoon, may mga ministro nang tumatayo na hindi nangingimi, mga kapatid, na ipangaral ang tinatawag na third pull. Diba? Kahit na bubugoy-bugoy na ministro. Diba? Ay, si ano, pinak up na ni Satanas. Ganun matindi manalita. Namusong sa mensahe. Sabi ko, certain na certain. Kayo, bakit kayo, nung namatay si ganun, hindi kayo nakiramay? Wala kayong tinatawag na brotherly love. Paano mo gagawin, mga kapatid, sa wicked? Diba? Si Jesus ba nakipaglibing kay Judas? Wala pong record na nakipaglibing si Judas at nag-preach pa sa funeral service ni Judas. Diba? Ang kamatayan ni Judas naging masalimuot dahil siya wicked. Mapansin po natin, mga kapatid, na na-identified ng bride. Kung sino, mga kapatid, sa huling kapanahunan ang tinatawag na nasa side ng dyablo. Na-identified. Ay, ang gagawin namin sa God's Word calls for a total separation from unbelief. Can you say amen? Dahil kailangan makahulagpos. Diba? Ang unbelief sa ating kalagitnaan, sa ating buhay. Kasi hindi pwedeng maging partakers yun ng promised land eh. Yung unbelief, hindi pwedeng maging partakers ng promised land. Bago ka mag-cross, pag-cross mo sa Jordan, kailangan wala ng unbelief. Iiwan nyo na lahat. Sabi ni Diyos, tatawid na tayo sa Jordan. Paki-check ang mga baggage, lahat. Wala magbibitbit. Wala magtatawid. Diba? Ng anumang mga bagay na galing sa Egypt. Iwan ang lahat ng stuff, ng worldly stuff. Lahat ng Pentecostalism. Lahat ng Lutheranism. Lahat ng Methodism. Lahat ng mga ism na yan, iwan. Lahat ng worldliness, iwan. Bitawan dito before Jordan. Kung hindi pa, huwag magpilit mag-crossover. Dahil tatamaan ka pagdating sa promised land. Magiging libingan mo ang promised land. Diba? Kaya mag-stay ka lang before Jordan if you are not yet ready. Can you say amen? Magbulay-bulay sa mensahe ng sanctification. Diba? Aalisin ko ba to? O hindi ko to aalisin? Aalisin ko to? O hindi ko to aalisin? Before, mga kapatid, sa tinatawag na Jordan. Mag-iisip siya ron. Magbubulay-bulay. Ako kaya'y tatalikod na ng lubusan sa kasalanang ito o hindi? Alisin ko na o hindi?
Nandoon pa siya sa pagbubulay-bulay ng pag-iisip before Jordan. Pero pag nag-cross ka sa Jordan, kailangan i-drop mo lahat. Dahil mahahalata ni Joshua, sasabihin ni Joshua, "Oh! Sino may dala nito?" Sasabihin ni Joshua. 'Di ba? Ang preaching before Jordan, iwan ang lahat. Bakit may mga ganitong stop dito sa Promised Land? 'Di ba? Paano niyo nalaman, Joshua? Maraming sugatan. Maraming duguan sa ating pakikipagbaka. Maraming defeated. Diba? Hindi makaursa, hindi makausad, hindi mag-prosper sa revelation. Kasi pinaghahalo ang worldliness at saka ang message. Hindi po pwede, mahirap. No man can serve two masters at the same time. No man can please 2 wives, 3 wives at the same time. Ano yung polygamy? Diba? Kaya sabi sa Bible, no man can serve 2 masters at the same time. Hindi po pwedeng i-please ang 2 asawa, 3 asawa. Ano bang mga asawa yan sinasabi mo, Pastor? Bisyo, asawa din yun. Diba? Kamunduhan, asawa din yun. Diba? Ano mang bagay na umaagaw sa iyo, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Diba? Yun ay kaagaw. Hindi mo pwedeng dalhin yan sa lupang pangako. Kasi sa time ng lupang pangako, mga kapatid, ang ipinapangaral ay fullness at full word. Tatamaan ka pag meron kang dala. Diba? Can you say amen? Maaring gawin ng ibang mga ministro na against dito, kausapin yung mga umalis. Ikaw, ba't umalis ka? Ganun dun. Diba? Ikaw, ba't umalis ka? Magkakasama na kayo magkakapatid, ganun dun eh. Maganda dito sila magtanong. Ba't ba umalis yung mga yan? Nako. Humihinga sa ilong. Sabi sa Biblia, lumayo ka sa mga tao na ang paghinga ay sa ilong. Kapag sila'y hinabol, sino ang tatanungin? Kasama ka nun eh. Ay naku, hindi ho. Di ba sa inyo nag-church yun? Noon yun. Humiwalay ka sa mga taong sa ilong humihinga. Kapag sila'y hinabol, ikaw ang mapagbabalingan. Nakukuha nyo mga kapatid, sinabi yun mga kapatid na Isaiah. Sa akin, okay lang. Yun talagang tinatawag na unbelief talaga. Humiwalay. Wala, hindi natin kasi mape-preserve sa paglilingkod sa Panginoon. Nakasama natin ang ating unbelief. Diba? Pwede ba, Pastor, magsisimba ako dyan? Kaya lang yung aso ko kasama ko. Anong aso? Siyempre, yung itim tsaka yung puti. Hindi pwede. Mag-aaway ang itim at puti. Dito sa Promised Land, dito sa message na to, kailangan puti lang ang dadalhin mo sa simbahan. Yung itim, wag mo nang dalhin, wag mo nang ikapital sa paglilingkod mo. Iwan mo sa labas. Kung maaari, gutumin mo hanggang mamatay. Nakuha nyo mga kapatid, separation. Hindi pa naman natin sinabing patay na yung black dog, buhay pa yun. Kumakahol pa yun. Humihingi pa ng food yun. Ano ba naman, amo? 1 month na ako hindi kumakain Diba? Humihingi talaga yung kumakahol. Flesh is flesh. But praise be to God, sa mensaheng ito, nakita natin yung revelation, yung God's Word, calls for a total separation from unbelief. Sabi nga ng Biblia, be not equally yoked together with the unbeliever. Verse 14. Be not equally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Can you say amen? Kaya mag-iisip ako. Pag believers ka, meron kang equally yoked. Pag sinabing equally yoked, talagang dikit na dikit sa sanlibutan. Yung kausap mo lang yung sanlibutan, okay lang yun eh.
business matter, pastor. Walang problema. Pero pag yung equally yoke mo na, yung sanlibutan, malalim. Malalim ang kobenante nito. Hindi lang negosyo to sa tingin ko dahil matinding kobenante na ng sanlibutan to. Diba? Yun, sabi ng Bible, huwag kang makipagkobenante ng malalim na kobenante sa sanlibutan. Yun yung sinasabi dito na be ye not equally yoked. Can you say amen? Dahil madadamay ka sa kanilang kasalanan. Can you say amen? Hallelujah. I hope naunawaan po natin, pag business matter, hindi po equally yoked yun. Walang problema yun. Diba? Pag yung humigit pa ron, diba? Kailangan ganito daw, ganito, wala na po, mga kapatid. Makikipagbandingan ka na nun. Mako-compromise na ron yung salita ng Diyos. Can you say amen? Be not equally yoked together with the unbelievers. Anong mayroon pakikisama ang katuwiran sa kalikuan? Can you say amen? Ako, hindi ko kaya. Pag makakasama ko sa tinatawag na ministerial meeting, babaero o politiko, mahirapan ang loob ko. Diba? Pag hireling, mahirapan din ang loob ko. Sabi ko, paano to? Hireling to. Kada kibot nito may bayad. Diba? Ako, papayag ako na free ang gospel. Pero ito, kada kibot nito may pera to, may operasyon to, may sistema to, may modus operandi to. Paano kami magsasaman dalawa? How can two walk together? Diba? Ito magaling sa money making. Ito, kami simple. Truth lang, mensahe lang talaga ang tinataas natin. Paano magsasama ang dalawa? Hindi din siya mag-i-enjoy sa atin dahil walang pera sa atin. Nakuha niyo, mga kapatid? Ang hireling, mag-i-enjoy siya doon sa namumukadkad ang pera. Doon siya sasama. Sabi nila, dyan sa body, walang pera. Puro kayo boxer dyan. Talaga yan, totoo yan. Dito, puro karatista. Kasi po, may biro yan, pero totoo. Ang karatista kasi ganyan. Bigay ng bigay yun. Ay, yung boxer laging ganun, higpit nun. Ganun daw dito sa body. Mga boxer. I believe with all my heart na kasi hindi ang pinampront ng body, hindi pera. Ang pinampront ng ministry natin dito para tayo makadalo dito, hindi mga material. Ang ipinangako natin dito sa mga believers na nagdadalo sa atin dito, Brother Per, dito na kayo dumalo ha, Brother Rene ha, dito masagana, maraming pera dito. Pag sa tagig na kayo umuwi, kikita ka na ng 3,000 isang araw. Maniwala ka sa akin, Brad. Hindi po pera ang pampopron sa iyo dito. Ang ipampopron sa iyo ng bride dito, mensahe. Diba? Kasi kapag ang naging mind setting sa iyo ay pagpapala, material, nabigo ka, hindi ganon. Sinubok pa. Ang bira doon, dati, mas paandoks-andoks pa kami. Ngayon, wala na. Nituyo na. Wala na Diba? Kaya, iba, mga kapatid. Kaya sa mensahe, kapag ang tinignan mo ay word, hindi ka mababaklas. Hindi ka mauuga ng anumang gaano katinding pagsubok man ang dumating sa buhay mo, nakatayo ka pa rin kahit wala ka ng panload. Diba? Kahit wala ka ng panload, tatayo ka pa rin sa mensahe at sasabihin mo, diyan pa rin ako, pastor. Sa truth na yan. Can you say amen? Isang gatang na lang ang pansaing mo. Diba? Tatayo ka pa rin sa katotohanan at hindi ka magmomormor sa salita. Kasi, ang ipinunta mo rito ay mensahe. Ang dahilan kaya ka napunta dito sa kalipunan na to ay yung full word. Pumutok sa iyo yung revelation na to, yun ang dahilan. Diba? To follow lang ang mga blessings at mga pagpapala. Based sa iyong obedience. Nakabase rin yon sa iyong obedience. Alam niyo ba yon, mga kapatid, ang mga pagpapala
at mga additional lang yan eh. Yun ay based sa yung obedience sa kanyang salita. Now, alam niyo na mga susi. Kung gusto niyo may extra blessing, extra pagpapala ang Diyos dito, plus full word, kailangan meron tayong full obedience to the word. Diba? Our full obedience to the word entitled us to the token. Pag may token ka, complete. Yun po ang pananaw ko, mga kapatid. Pag may token ka, complete po yun. Dahil yun ay full word. Diba? Hindi mo tinatawag na lalabagin ang salita ng ating Panginoon, kundi ipapamuhay mo to sa kanyang kapunuan. Amen. Kasi, sabi sa Bible, dito sa uling panahon, ito ay andyan na mga reapers na separate na. Diba? Mga pananim, nakabundle na eh. Amen? So kung nakabundle na, it is over. Harvest time is over. Nakatali na kung sino yung mga bride. Nakatali na kung sino yung mga wicked. Diba? Nagkakaamuyan na yan. Diba? Ano na yan? Tawag dito. Nagkakaroon na sila ng tinatawag na chemistry. Sa huling kapanahonan, because harvest time is over. Ready na, mga kapatid. Andyan na ang tinatawag na, ang iniintay na lang ay rapture. Kaya sabi, just deny one word. It's all it takes to die. Yung mga iba na kumakalaban sa word, walang katakot-takot na bumanat sa word, one word lang, i-deny mo, you are lost. Amen? Kasi yung pong word na lost, hindi yan mararamdaman ng wicked kaagad-agad. Diba? Kasi ang wicked, kailangan ahayo, i-spread niya ang kanyang wickedness. Diba? Hindi, blind siya. Ang Laodicea, blind. Diba? Wretched, miserable, and blind, and knoweth it not. Amen? Kasi kapag ang isang tao, nalaman niya na siya'y hubad, biyaya ng Diyos yun. Nakakakita pa siya. Can you say amen? Kapag ang isang taong na-recognize niya ang kanyang mga kamalian sa buhay, habag ng Diyos yun. Ang Diyos nasa puso pa ng taong yun dahil nakikita pa niya ang kanyang mga kamalian na nagagawa. Pero kapag ang isang tao ay wala na, hindi na nakakakita ng mga kamalian niya. Diba? Ang terminology na I am right. Hindi yun. Walang wrong yun. Puro I am right. Delikado na po yun. Wala nang humbleness yun. Kahit na ang kasalanan, mga kapatid, ay ginagawa, hayag, magkakaroon na po ng tinatawag na stubbornness yun. Mauuwi sa reprobation. Kaya ang mga wicked sa huling kapanahunan ngayon, reprobates na. Reprobates. Kayang mag-preach. Kayang tumayo na parang walang nagawang mali. Kaya pa rin mag-stay sa ministry. Pag-preach pa rin. Magpatawag pa rin, pastor. Pero, ang kasalanan ay umaapaw at hindi niya nakikita. Ang tawag po doon ay reprobation. Hahantong ang age na to sa ganon na ang mga wicked ay aabot sa tinatawag na reprobation. Pero ang bride sa isang maliit lang na pagkakamali, Lord, na, forgive me, Lord, I am wrong. Ganong kababa, ganong kahumble ang bride, mga kapatid. Pero ang wicked, walang humbleness. Nakuha nyo, mga kapatid? Kaya I believe with all my heart na ang pananatili natin sa mensahe, ang palagiang pakikinig ng kanyang mga salita. Amen. Ang magdadala sa atin sa buong kapunuan ng pagsunod. Can you say amen? Merong total obedience to the word. May obedience ka na eh. Pero ang nire-required ni Lord, hindi obedience lang. Total obedience to the word. Kasi kapag naganap yung total obedience to the word, it means death para sa yung old being. It means life to your new being. Can you say amen? Ay yung total obedience, mga kapatid, entitled us
to token, di ba? Or to the token of God. Kaya magkakaroon tayo ng karapatan doon sa tinatawag na titulo, yung token ng Diyos, mga kapatid, para sa atin. Kaya, sinong gagamitin kung walang mangangaral? Di ba? Paano makakarating ang pagsaway at paalala kung walang tatayo na anghel para maghiwalay? Can you say amen? Kaya yun po, mga kapatid, ang mensahe ngayong gabi. I believe with all my heart. Ito po ay pwedeng applicable sa ating mga personal na buhay. Pinahiwalay tayo ni Lord sa mga katiwalian. Pinahiwalay tayo ni Lord sa mga unbelief. Pinahiwalay niya tayo sa mga things of the world. At mag-stay tayo sa full word ng salita ng ating Panginoon. Dahil walang magaganap na full blessing. Walang magaganap na tinatawag na 100% token kung wala ang full obedience to the word. Kaya magaganap yon kapag naganap ang total separation from unbelief. Diba? Kaya lubos na pinag-iwalay ng Diyos ang dilim at liwanag. Agaw dilim at liwanag, hindi po maganda. Nagahalo, hybrid yon. Agawan dilim at liwanag, hybrid. Ang ginawa ng Diyos, tinawag niya ang gabi na gabi, hiwalay. Tinawag niya ang umaga na umaga, hiwalay sa gabi. Diba? Walang in-between. Kasi mga kapatid, danger zone ang in-between. Can you say amen? Hindi ka pwedeng mag-in-between. Delikadong dako, mga kapatid, ang in-between. Sasabihin na magkabila, balimbing ka pala eh. Nung nakaraan dito, sabi mo, kami ang truth. Ngayon, sinabi mo naman, sila ang truth. Diba? Parehong hindi magtitiwala sa iyo, yun dalawang panig. Can you say amen? Dahil ikaw ay tumayo sa gitna. Ang true bride ay kaya niyang sabihin ang black, black. At kaya niyang i-identify yung white, white. Can you say amen? Kaya ang Diyos, mga kapatid, ay nalulugod sa ganong honest heart. Diba? Sa ganong klase ng tinatawag na believer na mayroong paninindigan. Amen sa katotohanan. Can you say amen? Oh, glory to God. Hallelujah. Lumakad tayo sa buong katotohanan. May reapers na sinugo na sa earth. Mula pa sa panahon nila Luther, Wesley, at Pentecost. Sa Revelation 14, merong 3 angels. Diba? Na sinugo. Yun ang 3 mensahero. At yung pangatlong anghel nagsabing, lumabas kayo dyan, bayan ko. The third angel followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast and his image, and receive his mark on his forehead, in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his judgment. Sa great tribulation, puro yun, walang halo. Nababaksak, mga kapatid, sa wicked. Amen? And he shall tormented with fire and brimstone in the presence of holy angels. Direkta pa pala yun sa lake of fire. Pagsunog niya doon sa burning, yung burning ng nuclear, diba? Pag nag-end yun, hindi pa pala natapos doon. Continuous pa yun doon sa tinatawag na lake of fire. Diba? Merong continuity, yung tinatawag na burning. Kaya, I believe with all my heart, ang ikatlong anghel na to ay walang iba, si William Marion Branham, na nagsabing, lumayo kayo sa tatak upang hindi kayo matatakan ng halimaw. Sino ba namang mensahero ang nangaral nun tinatawag na mark of the beast? Diba? Walang iba, si William Marion Branham. Itong 3 anghel ay nagbigay ng separation sa kanilang mga kapanahunan. Kaya, kung mananatili tayo sa mga salita na yan, ay mahihiwalay tayo sa lahat ng gawa ng kalikuan. Amen. Hallelujah. Ating gawing foundation, yung tinatawag na paninindigan ng propeta. Alam nyo, one time,
Kahit saang lugar, bansa, pumunta si Brother Branham, napunta siya ng Germany. Alam mo pala yung mga German people, mga minister, kaiba pala yun. Kakaiba ang lifestyle. Mahilig mag-sauna. Sabi kay Brother Branham, Brother Branham, come with us. Let's go to sauna bath. Oh my, sabi ni Brother Branham. Sabi niya, hindi ako pupunta dyan. Yan ay against at hindi ko masisikmura. Wala naman masama. Sabi na gano'n. Reverend, mamasahihin ka lang ng tinatawag na mga doon, attendant, sa inyo. Sa customary namin bilang mga German, baliwala yan. Pero sa customary ko, sabi ni Barbanam, bilang children of God, ay hindi pwede yan. Nirebuke niya yung mga ministro, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan. Ang mga American, maluwag. Ang mga German, maluwag. Ang mga European, maluwag. May isang ang pastor nagulat ako kaming Pangasinan May isang sister sa Pangasinan na Pentecostal oneness. May tsura yung sister, kailan chubby. Sabi na isang pastor, sis, can I hug you? Uy, ano can I hug you? My goodness. Napaganon yung sister, niyakap, pambihirang ministro to. My Lord and my God. Diba? Ayoko ma-identify sa mga taong ito. Diba? Si Brother Bana, mga kapatid, ay very careful. Diba? Pagdating sa mga ganyang bagay. Diba? Huwag kang masumpungan sa mga controversial things. Baka mamaya nag-quote pa ng Biblia. Di ba sabi sa Biblia, magbatian kayo ng banal na halik? Brother to brother yun. Di ba? Hindi yun opposite sex. Walang Malaysia yun. Ganun yun. Hindi yun nasa palabas sa TV na ano yun? Husband's lover. Hindi yun. Iba yun. Nagulat ako ron. Kaya sabi ko, ganun ba? May ganito pa ba? Kaya purihin ang ating Panginoon, biyaya lang at habag ng Diyos. Diba? Kung tayo ay nakaka-deliver sa mga ganyang bagay, yun ay pag-iingat ng Diyos sa atin. Hindi naman natin nilalait o in-example lang natin. Diba na may ganun pa pala. Laking gulo. Uy, ano yun? Can I hug you? Bihira ito Kaya purihin ang ating Panginoon, di ba? Kung magmi-ministro ka, kailan iwan mo ang lahat? Di ba? Pagsisihan mo ang lahat. Kung papasok ka sa bride, kailan ready ka na maging isang Nazarite. Alam niyo kung anong ibig sabihin ng isang Nazarite? Ang Nazarite ay vow. Kadalasan ng mga Nazarite, ito yung, hindi ba alam nyo ba na ako ay Nazarite? Ako ay tinatawag na born Nazarite. Pastor, ba't hindi naman mahaba buhok mo? Iksi-iksi ng buhok mo. Sa Old Testament, ang Nazarite ay bawal gupitan. Mula sa pagsilang hanggang tumanda. Hahaba ang buhok niya, yun ay vow. At yung tinatawag na bata na yon ay maglilingkod lang sa bahay ng Panginoon magpakailanman. At hindi siya pwedeng ihiwalay sa bahay ng Panginoon. Yun ang Nazarite. Okay? Now, ano ba yung vow na yon? Okay. Yung vow na yon, sabi ni Brother Branham, ay ang vow natin sa mensahe. Once na ikaw ay na-born again, ikaw ay Nazarite. Hindi mo pwedeng i-give up yon. Kung ikaw ay may vow na ganon, hindi mo pwedeng, ayoko na, nagkaisip na ako Nung bata ako, pwede. Nanay ko naman ang may gusto niyan. Hindi po pwede. Pag Nazarite ka, itutuloy mo. Itutuloy mo yung tinatawag na pagiging Nazarite. Noong time na 1-year-old ako, nagkaroon ako ng sakit ng tinatawag na H. fever. Na kakaibang H. fever. Yun, dumapo.
Napakatabang bata, 1 year old, talagang bochok yung katawan ko. Lahat bumabate, gumaganon. Dumating ang time, tinamaan ng tinatawag na AIDS fever, yung batang yung unti-unting nauupos yung katawan. Siyempre, AIDS fever lagnat na hindi gumagaling. Tumawag na sa lahat ng mga simbahan o santo si nanay at si tatay. Panginoon, itong anak lang namin, buhayin mo. Ibibigay namin sa iyo. Para maglingkod sa iyo. Buhayin mo lang. Ayaw ako i-give up Talagang ganun pala. Siguro pag firstborn, ayaw ako i-give up ni nanay. Yung iba, susuko na Walang gamot 1965. Wala pang ganong katinding gamot do sa sakit na yon. Lahat ng doktor, ganon, negative. Wala, hindi natin kaya. Pasa Diyos nyo na yan. Takbo si nanay. May nakapagturo. Tatay ni Luis Gonzales, dyan sa Pasig, doktor. Ganito. Gagawa tayo, mag-iimbento tayo ng doktor, ng gamot, ipag-pray natin na ito ay umepekto. Pag ito hindi na umepekto, wala na po ako magagawa sa anak ninyo. Gagawin ko to, ngayon ko lang to eksperimentuhin. Tatay ni Luis Gonzales. Sinubok. Nagkaroon ng changes. Nagkaroon ng pagbabago. Ito, buhay. Sa awa ng Panginoon at nagpipreach sa inyong kalagitnaan. Nazarite ay para tong separate. To separate. Can you say amen? Kaya yun ang nature ko, lagi akong nakabukod. Diba? Pag Nazarite, laging nakabukod. Hindi yan mag-i-enjoy sa tinatawag na mga bagay na talagang hindi niya gusto. Hindi yan ngingiti. Pero hindi niya gusto. Ihiwalay talaga yan. Yun ang way ng isang Nazarite. Kaya ang bride, mga kapatid, ay hihiwalay sa lahat ng tinatawag na unbelief. Lahat ng mga bagay na makaka-grieve sa kanyang spirit ay hihiwalay siya. Nung nag-aaral ako, pag yung nakaklase ko, hindi ko gusto ugali, hiwalay na agad ako. Hindi na ako magpapakatagal doon na kasama yon dahil maapektuhan ako. Diba? Yung iba kaya tumagal, magpa-plastikan pa yun. Diba? Ako ang nature ko noon, hiwalay na kaagad ako. Mabilis akong ma-disappoint. Yun ang aking nature. Mabilis akong ma-turn off na tinatawag na mga wickedness at mga tinatawag na mga kalikuan. I believe, mga kapatid, ang Nazarite, pagdating sa truth, ganun siya ka-sensitive. Kasi pinreserve siya sa isang bahay. Di ba? Yun ang Nazarite, inalagaan doon, kinulong lang siya doon, tinuruan, di ba? Hindi pinainom ng alak, hindi sa literal, di ba? Ganun ang Nazarite. Hindi nakatikim ng alak yan, hindi pinatikim ng alak ng magulang niya, hindi na nigarilyo yan, walang naging bisyo yan. Yun ang tinatawag na tipo sa ating kapanahunan nang maborn again ka, diba, ay pinreserve ka ng ating Panginoon. Never na balikan mo yun. Yung mga bagay na pinandirihan mo ay never na balikan mo. Can you say amen? Yun pala ang ibig sabihin ng tinatawag na Nazarite. Pag na-born again ka na, dire-diretso na yon at wala na pong lokohan yon. Can you say amen? Nung ikaw ay magbow mismo sa presensya ng Diyos sa kanyang salita at matanggap mo ang baptism ng Holy Ghost, hindi mo na makikita yung dati niyang tinatawag na kasalanan. Hindi na. Kung nagagawa pa natin yan, mga dating kasalanan, humingi tayo ng habag sa Panginoon. Na, Lord, bigyan mo kami ng kalakasan. Gusto namin maging Nazarite kami. Magbow kami ng bow ng isang Nazarite. Ma-preserve mo kami. Ma-separate mo kami from the things of the world. Amen? Humingi ka ng prayer. Humingi ka ng kalakasan. At ang Diyos ay mahabagin. At ipagkakaloob niya ito sa atin. Tayong lahat tumayo. Tayo manalangin. Glory, glory to God. Tayo po'y mag-pray. Meron bang prayer request? Awitin natin yung